Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ito ang kahihinatnan kapag tuluyang na-implement ang tinatawag na Public Utility Vehicle Modernization Program na pinalitan ng Public Transport Modernization Program na inilunsad noong taong 2019. Kapanalig, ang PTMP ay dumaan sa maraming roadblock dahil tinagurian itong anti-poor ng mga transport group. Sa implementasyon ng programa, 150,000 na tsuper at operators sa 28 milyong Pilipino ang maapektuhan ito. Sa ilalim ng programa, papalitan ng mga modernong jeep na Euro 4 diesel ang makina, ang mga tradisyonal na public utility vehicle na kilala sa buong mundo na King of the Road, na sumisimbolo sa pagiging malikhain ng mga Pilipino sa pagdisenyo. 9 beses nang nasuspend ang implementasyon ng programa dahil sa problema sa franchise consolidation, proseso ng aplikasyon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Bago maproseso ang isang prangkisa at mabigyan ng ruta ay kailangan magtatag o sumali sa isang kooperatiba ang isang jeepney operator. Problema din ng operator ang napakamahal na halaga ng isang modern jeepney na umaabot sa 1.3 hanggang 3 milyong piso. Abay, sino makakakaya niyan? Ang pangamba sa implementasyon ng programa, tataas ng 15 pesos hanggang 20 pesos ang minimum na singil sa pamasahe. Dagdag pasanin na naman sa mga ordinaryong mamamayan na kinakapos na rin ang panustos sa araw-araw na pangangailangan. Sa datos na ito, kapanalig, umaabot sa 42.6 na libo ang public utility vehicles ang nag-ooperate sa buong Pilipinas. 25.5 libo naman ang transport network vehicles at 21.7 libo ang taxi na nag-ooperate nationwide. Sinasabi naman ng think tank sa Ibon Foundation, base sa datos ng Department of Transportation, na as of December 13, 2024, tinatayang 71,395 PUVs nationwide ang hindi pa nako-consolidate na binubuo ng 64,639 public utility vehicles at 6,756 utility van express units. Inamin ng LTRFB na sa Metro Manila lamang na mayroong 9 milyong pasahero kada araw at mayroong 677 PUJ routes ay 40% lamang ng PUJs ang nagko-consolidate sa PTMP na mababa sa nationwide average na 70%. Ito, kapanalig, ay malinaw na pagtutol ng mga operator at drivers sa programa ng pamahalaan. Dahil nga dito, kapanalig, nagsuspindi na naman ang implementasyon ng programa. Naghain din ng resolusyon na nilagdaan ng 23 senador na humihiling sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na pansamantalang suspendihin ang implementasyon ng tinatawag na PTMP. Nakahinga ng maluwag ang mga tsuper at operators. Pumayag ang bagong kalihim ng DOTR na pansamantalang suspendihin ang programa. Sinasabi nito na kailangan munang resolbahin ang tinatawag niyang practical at pragmatic issues na makakaapekto sa mga operator at driver. Pero itutuloy pa rin ng kalihim ang programa. Kaya kapanalig, ang mga tradisyonal na jeepneys na simbolo ng Filipino creativity ay isang masakit na katotohanan sa kabiguan ng regulasyon ng gobyerno at kakulangan ng political will na gumawa at gawing sustainable, inclusive ang mass transport system sa ating bansa. Ang programa ay malinaw na pagbabor din sa mga negosyante at hindi sa mga operator, driver at maging sa milyong mga pasahero. Kaya kapanalig, lumagda si Pope Francis sa Economy of Francesco Covenant, building an economy of the gospel. An economy of peace and not of war should emerge, which is opposed to arms proliferation,
provides the care for creation, and is at the service of human person, family, and life. No one should be left behind in an ideal economy, and secure, dignified work should be available and protected for all. Finance in this model becomes a friend and an ally of the real economy and of labor, and not against them. Kapanalig iginiit sa covenant na sa pagunlad walang dapat na iiwan, lalo na ang mga mahihirap. At sa pagunlad, hindi dapat nasisira ang ating kalikasan, ang nag-iisang tahanan. Kami nga sa Kilusang Kooperatiba ay tumututol dyan. Abay, ginamit na naman ng kooperatiba, no? Ng ating pamahalaan at nasa laula na naman ang kooperatiba. No? Mag-isip tayo ng ibang paraan na maging moderno ang sasakyan na hindi nasisira ang kabuhayan ng ating mga drivers at operators, lalo-lalo na ng ibang sektor. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.